pinapagamit na ni Bimbi yung kanyang apelido na Kuwangko Aquino dito po kay Raisa May. And syempre si Miss Raisa naman, di naman siya talagang pinanganak na mayaman, napakasimpleng tao lang, 'di ba? Pinanganak talaga sila na parang isang kahig isang tuka sila noon nung Little Miss Philippines siya. Hindi lang kita gustong maging kasintahan parang gano'n 'di ba? Gusto kitang isulat sa kasaysayan ng pamilya ko. Miss Raisa May Dizon is now officially carrying the name. Ang pag-yes sa live for propose ni Bim gamit ang Kuwangko Aquino apelido. Abay, himayin natin ang Royal Transfresh ng dekada. Pero bago yan, of course, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Kalmahan ng mga puso, itapon ng mga phone kung kinakailangan at mag-ready ng oxygen tank dahil ang Philippine showbiz at ang kasaysayan ng bansa ay opisyal nang pumasok sa isang bagong era. Kung akala nyo ay sapat na ang mga nakaraang TikTok backstage pass at pang matcha drink ni Bimbi Aquino Yap at Raisa May Dizon, ibahin nyo ang araw na ito. Sa isang makasaysayan at nakakaiyak at high-key, nakakakilig na episode ng Eat Bulaga, naganap ang isang eksena na magpapasalin-salin sa henerasyon ng mga marites, historiador at Gen Z stand accounts. Si Bimbi sa harap ng milyong-milyong Pilipino ay nag-drop ng isang tanong na hindi tungkol sa tradisyonal na kasal muna, kundi ang pag-imbita kay Raisa na dalhin ang isa sa pinakamabigat at pinakasikat, pinakamakapangyarihang pangalan sa bansa. Yan ay ang Kuwangko Aquino. At ang sagot ng ating main pop girl, isang matamis, may kasamang luha at buong pusong yes. Welcome sa era ni Raisa May Kuwangko Aquino. Hihimayin natin ang mga kilig at informative breakdown na ito kung bakit ang moment na ito ay hindi lang basta showbiz chika, kundi isang cultural reset. So, ang detalye, kasi parang iniisip kasi ng ilang mga viewers that time na ito po ang isa sa pinaka masasabi natin ngayon na kinakiligang proposal sa Eat Bulaga. Gawin nating malinaw ang timeline para sa mga person na natulog o walang data kanina habang ere ang showbiz or show. Hindi ito isang typical na segment, ito ay isang biglaang disruption sa universe. So ito na, ang biglang pagpasok ng Gen courtship energy. Nagsimula ang tanghalan sa isang normal na pag-host ni Raisa May. Glowing siya, nakasuot ng isang pastel colored dress at nagpapakita ng kanyang natural na witty habang nagre-ready para sa susunod na commercial break bilang namatay na ang mga ilaw sa studio. At habang sila po ay talaga namang nagtitaping, doon po kasi doon sa isang segment po ng Eat Bulaga kung saan meron po doon parang kasaysayan ng Eat Bulaga dahil marapit na ngayong birthday ng Eat Bulaga. So unti-unti po nila na ginigess yung mga naging parte ng show. At isa sa mga naging naging bahagi nun is yung mga nanalo sa Little Miss Philippines. At alam natin na si Miss Raisa May ay galing po sa segment na yan. So dahil dito ay syempre nabunot na naman ni Bimbi si Miss Raisa May. Kasi parang feeling ko lang habang nanonood ako ng Eat Bulaga, pag pinapanood ko sila, parang mas lumataas yung energy at mas lumalakas yung loob ni Mr. Bimbi Aquino Yap or ni Bimbi kapag po talagang kinokollab niya itong si Raisa. Kaya tinawag niya si Raisa, nagpakilala si Raisa, and then yun na nga, doon na nga po nabanggit. Panoorin natin ang short video clip na ito. Ano, Bim? Raisa, di ba Kuwangko Aquino ka na? Oo. Yes. Yes, Nung nakaraan kasi, hindi pa. Hindi nga. May usap tayo dito. Naging usap-usapan nga ito, 'di ba? Na parang ini-insist ni Bimbi na pinapagamit na ni Bimbi yung kanyang apelido na Kuwangko Aquino dito po kay Raisa May na talagang nagdulot ng sobra-sobrang kilig at sigawan mula sa studio. So para lang po maintindihan natin ano ba yung bigat
Ano ba yung bigat na or dating kapag po sinabing Kuwangko Aquino? Para sa mga Gen Z na baka nakakalimutan ang bigat ng pangalang ito sa kasaysayan, kailangan nating mag-lecture ng konti lang naman pero sa paraang hindi boring. Ang pagpayag ni Raisa na gamitin ang apelidong ito hindi lang para magpalit ng status sa Facebook or it's a political, cultural at historical convergence. Ang dobling bigat ng Kuwangko plus Aquino, kapag sinabi mong Kuwangko Aquino, hindi ka lang nagbabanggit ng apelido, nagbabasa ka ng textbook sa Philippine history. Ang lahi ng Aquino kilala sa larangan ng serbisyo publiko, nasyonalismo at sining. Mula kay Ninoy Aquino hanggang kay Cory Aquino at syempre kay Pinoy Aquino, ito ang pangalang kaakibat ng demokrasya ng kulay dilaw na laso at ang modernong kasaysayan ng bansa. Ang lahi ng Kuwangko, ang simbolo ng yaman, malalaking lupain, pampulitikang impluensya sa Central Luzon at ang pagnenegosyo. Sila ang mga old money royalty ng Pilipinas na may malalim na hindi basta-basta matitibag ng kahit anong bagong yaman. Nasa pagsamahin ito ni Kris Aquino na siyang nag-iisang Kris Aquino or Queen of All Media. Naging powerhouse ito ng pop culture at high society. Ngayon, dinidikit ito sa pangalan ni Raisa May Dizon, ang batang galing sa simpleng pamilya na nagsumikap sa pamamagitan ng talento. Ito ay naging simbolo ng The Filipino Dream, the vibe check ng pangalan o old money meets mass royalty. Ito ang pinakamatinding aspeto ng insidenteng ito. Si Raisa May ay tinuturing na anak ng masa. Minahal siya ng Pilipinas dahil sa kanyang pagiging bakya, sa kanyang pagiging relatable at sa kanyang tapat na pagkatao. Kapag naging Raisa May Kuwangko Aquino siya, ang dating ay high society acceptance, ipinapakita nito na ang pamilya Aquino ay walang elitismo. Tinatawag nila itong isang self-made women mula sa masa ng buong puso. The ultimate power shift. Ang isang aling maliit ay protektado na ngayon ng isa sa pinakamalaking pangalan sa bansa. Ang proteksyong dala ng apelidong ito ay larangan ng legalidad, respeto sa industriya at social standing ay hindi matatawaran. Ang kilig breakdown, bakit ito mas nakakabaliw kaysa sa karaniwang I do? So yung kanina pong binabanggit natin, parang sinasabi natin dito na talagang sobrang relevance po talaga at sobrang importante ng apelidong Kuwangko at Aquino kasi parang pag sinabing Kuwangko at Aquino mayayaman, elite, 'di ba? And syempre si Miss Raisa naman di naman siya talagang pinanganak na mayaman, napakasimpleng tao lang, 'di ba? Pinanganak talaga sila na parang isang kaikisan tuka sila noon nung Little Miss Philippines siya. And then yun na po yung naging stepping stone nitong si Raisa para talagang umangat yung buhay niya, 'di ba? Kaya talagang nagdulot ng sobrang intense na ipagamit ni Mr. Bimby Aquino Yap yung kanilang apelido na Kuwangko at Aquino. So yun po yung bigat nun, yun po yung yung pinaka-importansya at pinaka-dating ng paggamit ng apelido. Kasi syempre baka hindi alam ng mga Gen Z, alam nyo na. Bakit nga ba nakakabaliw kaysa sa karaniwang idol? Gawin nating malinaw. Bakit mas masarap na pakiramdam yung sinabi ni Bimby kaysa sa nakikitang engagement ring sa Instagram, proposal analysis, name dropping and branding commitment, vibe intellectual romance, historical love, kilig multiplier 5,000. It is about legacy, not just luxury. Sa panahon ngayon, madali para sa mga mayayaman na bumili ng milyon-milyong pisong singseng para mag-propose. Pero para kay Bimby, ang ibigay ang kanyang pangalan, no, ng kanyang ina, ang kanyang pinakamamahal, ang pangalan ng kanyang ninuno na nagbabago sa bansa ay pinakamataas na anyo ng commitment. Sinasabi niya na kay Raisa, hindi lang kita gustong maging kasintahan parang gano'n diba? Gusto kitang isulat sa kasaysayan ng pamilya ko, diba? So, bagamat kasalukuyan nagpapagaling at nagpapalakas pa ang Queen of All Media, may mga bali-balita mula sa malalapit na pamilya ng mismong si Kris na ay kinilig din at siya rin naman talaga yung nagpauso nun na ipagamit niya yung apelido niya kay Miss Raisa May Dizon. Kaya naman dito ko talaga napatunayan na ako po pa habang pinapanood ko yung mga TikTok live nila, habang pinapanood ko yung mga short videos po nila, kahit ako po na medyo nasa 40s na po tayo, kinikilig pa rin tayo. How much more, yung kanilang mga generation, how much more yung personal talaga nilang na i-encounter yung ganitong klase ng mga moments.
Kaya naman, congratulations Miss Raisa May dahil finally nakatagpo na siya talaga ng tamang tao para sa kanya, 'di ba? Ang kulang na lang talaga pag-amin. So kayo po, anong inyong pong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section.